I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo. Ito, pangalawa nating video ito tungkol dito sa pasabog ni Madriaga. Bakit nga ba kumanta si Madriaga? Ano ang dahilan? 'Di ba? Yun, naku po. Medyo mahaba-haba ito pero subaybayan po natin. Yun ang tanong. Di kaya iniwan sa ere? Well, para kumpleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo po yung pangalawang video ng kanyang abogado. Siyempre, don't forget to like, follow me guys. Ito na. Lately kasi may mga bumibisita sa kanya doon sa Annex 2. And especially yung mga taong identified kay BP Sara na supposed to be may gagawin daw programa para sa mga anak ng mga detainee na pag-aaralin daw yung mga anak na detainee. Pero nagtataka siya, bakit Annex 2 detainee lang yung supposed to be na programa daw ng Office of the Vice President. So, kinukuha yung mga details ng mga anak daw, addresses. So, doon medyo natatakot siya, hindi niya hinaharap. At kaya napilitan na siyang talagang magpatulong para gumawa ng salaysay dahil nga natatakot na rin siya sa safety niya doon sa Annex 2. That's why nakailang visit na rin kami doon para matulungan namin siyang gumawa ng salaysay. At ilabas yung nalalaman niya pertaining niya sa mga issue ng mga pera na yan. Ano yung kaso niya? Meron siyang pending case na kidnapping na ang sabi niya sa akin ang nagsimula ng kasong yan is nung idinimanda niya si Attorney Harry Roque sa ombudsman. Ang sabi niya, binalikan siya, ginawan siya ng kwento ng kidnapping. Kaya ngayon na nagpo-prosecute sa kanya ng kidnapping is yung law office mismo ni Attorney Roque. Hindi niya nabanggit sa akin mismo na kung nag-usap sila ni BP Sara. Pero meron mga bumisita ron galing sa Office of the Vice President. And lately, bago namin ginawa yung salaysay niya is that bumisita daw kinausap daw yung misis niya ng mga ka-officers doon sa EC, yung itinayo niyang support group, yung na kung saan presidente yung wife niya pero nag-resign na. Kinausap daw yung misis niya at sinabi na tutulungan daw siya sa kasong kidnapping at dadalawin siya ng ibang officers pero hindi niya hinarap yung dumating doon sa Annex 2 dahil decidido nga siyang ilabas talaga yung nalalaman niya. Ang feeling kasi ni Ramil, pinagkaisahan siya. Nung time na ginawan daw siya ng kwentong kidnapping ni Attorney Roque, humingi siya ng tulong kay BP Sara na mamagitan, no? Pag-ayusin sila dahil isang grupo naman sila. Ang feeling niya, iniwanan siya sa ere ni BP Sara at hinayaan niya na mag-proceed yung kidnapping case na according to Ramil, gawa-gawa lang ni Attorney Roque. So, siyempre sa mamalob niya, imagine ilang taon na siya nakakulong. Sa dami ng nalalaman niya, hindi man lang siya tinulungan, hindi na magitan si BP Sara. Siguro naipon na rin yung galit niya, yung pag-aalala niya sa pamilya niya. Tapos nakikita pa niya yung issue ng korupsyon, yung mga deliveries ng pera. Na kung tutusin daw walang sinabi yan sa mga deliveries ng pera niya. So gusto niya na rin umingay itong bagay na to para mag-proceed na rin yung kaso sa ombudsman na isinampa niya kay Attorney Harry Roque na natulog daw. According to him, pinatulog daw ng mga kaibigan doon sa ombudsman. So ngayon, gumagalaw na yung kaso sa ombudsman pertaining sa, I think, land grabbing activities na ginawa daw ni Attorney Roque na kaya niya sinampahan ng kaso sa ombudsman. So basically, gusto humingi siya ng hustisya at sana umandar yung kasong isinampa niya at nang magkaroon daw ng hustisya yung mga farmers na inagawan daw ng mga lupain sa Bataan. Rinig nyo yun mga kababayan? Sabi ko sa inyo salamat tayo kay Attorney Roque, kay Bakla. Dahil sa'yo, nga ka ngayon. Land grabbing ka pala, ha? Tama po yung sinabi ko kanina doon sa isang post na nagkomenta ko doon, no, mga kababayan. Pinagkaisahan talaga siya, iniwan sa ere, kumbaga inabandon. 'Di ba? Kaya yan, kumanta. Yan, mahirap dumikit sa apelyido na yan. Matapos kanilang pakinabangan, ayan, iniwan ka na lang sa ere. Ganun Pero hindi nila alam,
ang maaring mangyayari. Pag kumanta, sabog ka. O, ayan, tuloy. Di sumabog na tuloy. 'Di ba mga kababayan? Ito attorney po ni attorney po ni Ramel Madriaga. You see, ang dami palang alam ito mga kababayan. Oh, ano nangyari? Kung anong same case ni dating congressman, ni dating senador Laila de Lima, yun din ang ginawa kay Madriaga. Ginawan siya ng ng kwento. Actually, acquitted na ito siya, 'di ba mga kababayan? Pero ayun, binalik. Sino may kasalanan ngayon? Di si Roque. Tuloy, kumanta. At saka isa pa mga kababayan, hindi po basta-basta itong salaysay ni attorney na galing kay Madriaga ay napakalaking bombshell ito mga bes. Pasabog ito. Tsaka credible talaga. At saka, napaka-authentic yung mga salaysay ni Mr. Madriaga. Yung sa affidavit niya pa, yun? May notaryo yun. Siyempre, nanumpa siya bago pinanotaryo yun. 'Di ba? Pinakita naman doon sa unang video natin. Kaya, lagi kong sinasabi, mahirap kalabanin ng Marcos. Lalo't itong Marcos na ito, kaya sa tingin ko, mahirap kalabanin ang Pangulong Marcos Jr. Pag nag-resback yan, ang Diyos talaga ang gumagawa ng paraan. Tingnan nyo, nag-backfire, di ba? Sa kanila. Kung paano inaalipusta, binastos ni Sara Duterte, sinaraan ng Pangulo at ang pamahalaan, kasama yung mga DDS. Ngayon, tudutan ko lang mga DDS na wala daw katotohanan. Then, let's see. Tingnan natin hanggang sa dulo. Huwag nyo ikumpara si Madriaga kay Saldico, tsaka kay Gutesa, mga sinungaling yun. Ayan, mismo. Di, ganun talaga iniwan ka sa ere. Di, mas maganda ikanta mo na lang. Mas matindi din pala yung pera na, yung pera na nabalitaan tungkol dito sa flood control. Mas matindi yung pera na hinawakan niya. Wow, grabe. Si Sara. Si Sara Duterte. Mistesa, maganda. Pero ang buong pagkataon niyan, grabe kadumi, mga kababayan. Tama yung sinabi ng ama niya. Totoo yun. Tama po yung yung sinabi ni dating Pangulong Digong na mas malala si Sara Duterte. Biro niyo yung kababaeng tao. Isa pala siyang, sinabi ni Mr. Las Cañas? Lord of all Lord, si Digong. Drug protector ng si Sara, ganun din, ganun. Wow. Di ba yan din ang bintang nila kay dating Senator Laila de Lima? Queen of. Balik pala, si Sara pala yun. Sabi ng News 5, sabi po dito. Basahin ko lang guys, pinagkaisahan at iniwan sa eri. Bukod sa banta sa buhay at kaligtasan ni Ramel Madriaga at ang kanyang pamilya mula umano sa kampo ni Vice President Sara Duterte, tila raw napabayaan ng bise at napagkaisahan ng mga kaalyado nitong si Madriaga. Kaya siya naglabas ng sworn affidavit na nagdadawit sa bise sa Pugo at Pugo at ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Ayon sa sworn affidavit, si Madriaga nagmula umano sa Pugo operators ang, alam nyo na, dealers ang pundong ginamit sa kandidatura ni Duterte. Nag-deliver na rin daw umano siya ng mga bag na may lamang 100,000,000 piso para kay Duterte. Baka nga yung guys, naalala nyo yung pinakita ni Saldico na mga luggage, mga kababayan sa video. Baka yun ang ginamit para sabihin totoo yung sinabi ni Saldico. Pero actually, baka yung mga luggage na yun, mga malita na dinala ni Madriaga dito kay Sara Duterte. Diba? Diba, sabi doon, nakalagay doon sa plate number, yung sa sticker ng luxury car. Galing daw ng Region 11, ibig sabihin sa Davao yun. Nako, connect the dots, mga best. Ito na. So, ayan,
Naku, matindi pala rin, ano. Kasunod nito, plano raw ni Madriaga na maghain ng reklamo sa ombudsman gamit ang kanyang affidavits. Oh, gawin mo na. Gawin mo na. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Eh, alam mo naman, ang dating ombudsman, may ginawa ba? Wala, nga. Protektado ang mga Duterte, kay Marites. Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano katigas at berdugo din itong ombudsman na bago eh. Walang sinasanto din eh. Kumikilos talaga siya. So yun mga bes. Yan ang sinasabi natin eh. Matindi ito. Iniwan sa ere. Kaya yan, kumanta. Sabog. So yun, eto pa. Mga kababayan, basahin natin para kompleto detalyado, okay? Raymond Lachica denies knowing Ramel Madriaga, says he never worked with him. Oh my goodness. Today is December 11, guys, okay? 2025. Philippines Army official Colonel Raymond Dante Lachica denies having an associated with Ramel Madriaga, who claimed to be the former aide of Vice President Sara Duterte, and alleged that she had links to Fugus and drug dealer. Madriaga also alleged that he delivered cash on orders from Duterte and her security official. Lachica, who's used to hold the Vice Presidential Security and Protection Group, and he object to being included in Madriaga narrative. Lachica said he does not know Madriaga and they never worked together. Ooh, talaga ha? I categorically state that I do not know Mr. Madriaga and have no personal or professional dealings with him at any time. Any assertion, just suggestion that I was associated with, recommended by, a work with him is false and devoid of factual basis, he said in a statement. Madriaga said he introduced Colonel Dennis Nolasco to Duterte and that it was Nolasco who stopped the services of Lachica to head and VP Vice President Sara. Ayan. BPSG. Ayan. Madriaga also claimed that the Lachica had handed him duffel bags of cash for delivery to various people. But Lachica said assignments with the armed forces of the Philippines are based on established producers, formal bidding, and command authority. These processes cannot be influenced by private individuals, he said. He also said that he has always acted in accordance with the lawful order established protocol and the core value of the AFP. Talaga lang. I take exception to the use of my name in narratives that lack of verification or institutional grounding. I respectfully ask the public and media to rely on verified information and official AFP sources. I remain ready to provide clarification to any competent authority as required, he said. Talaga. So ibig sabihin hindi mo nakikita si Mr. Madriaga na magkasama sila ni Sara Duterte. Imposible naman. Siyempre ano niya yan deny statement niya yan Saan ka ba naman makakita, di ba? There's no stupid person to say the truth. Lalo na pag nasa kagipitan ka at na-involve yung pangalan mo, of course, you always deny it, guys. Di ba? So, ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Abangan po natin ang susunod ng mga kabanata, Mr. Lachica. Di ba? Ano rin ito tungkol din sa confidential fund. So, I think alam niyo mga kababayan, pag tinapalan ka ng bandol na pera, sigurado makakalimutan mo yung naka-men in uniform ka. Totoo yun. Lalo na pag galing sa illegal na gawain, makakalimutan mo talaga ang men in uniform, ang uniform mo, at ang rangko mo bilang isang sundalo. Ganun talaga yun sabi niya, he doesn't know, Mr. Madriaga. Mga kababayan, ano pong masasabi niyo? Kaya abangan natin at subaybayan natin ito guys. Okay? So, komento na lang kayo mga best. See you again on my next upload. Don't forget to like, hit the bell, and follow me mga beswa. Subaybayan po natin hanggang sa dulo. Let's see what will happen. Bye-bye. And baboos, God bless Philippines. There's more guys.